Dati-rati, sagana ang dagat. Sa bawat alon, may buhay. Sa bawat bakawan, may libo-libong crablets na sumisibol. Subalit, sa paglipas ng panahon, dahil sa labis na pangingisda at pagkasira ng likas na tirahan, unti-unting naglaho ang mga ito. Nanganganib ang kabuhayan, nawawala ang pinagkukunan ng binhi ng alimango. Dahil dito, kaisang kumilos ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa pamamagitan ng National Brackish Water Fisheries Technology Center upang buhayin muli ang sigla ng dagat sa pamamagitan ng agham. Dito isinilang ang Mangrove Crab Nursery Technology, isang inobasyon na muling nagbibigay buhay sa ating mga bakawan at pag-asa sa ating mga mangingisda. Isa ang BFAR National Brackish Water Fisheries Technology Center sa kumikilos at nagtuturo kung paano alagaan at paramihin ang mga binhing alimango mula sa nursery hanggang grow out upang tuloy-tuloy na makapag-supply ng kalidad na binhi at mapalago ang kabuhayan sa mga baybaying barangay. Ang unang hakbang, pond preparation. Siguraduhing tuyo at malinis ang lugar. Ayusin ang mga dike at lagyan ng screen ang mga gate upang hindi makapasok ang mga mandaragit. Maaring maghalo ng apog o lime sa lupa upang balansihin ang acidity ng lupa kung kinakailangan. Ang paglalagay naman ng pesticide tulad ng pea seed powder ay ginagamit upang alisin ang anumang mga unwanted species na makakaapekto sa pag-aalaga ng mga alimango. Kailangan ding ihanda ang crab nursery house sa pamamagitan ng pagpapalit sa mga lumang parte nito. Pagkatapos, ihanda ang mga net cages o hapa at mga artificial na shelters gawa sa lumang lambat kung saan aalagaan ang mga binhing alimango. Ang bawat paglalagay ng hapa ay mayroong distansya para sa tamang sirkulasyon ng tubig at madaling inspeksyon. Ang pond preparation po ay isa sa mahalagang hakbang sapagkat ito ang pundasyon para sa sustainableng produksyon ng alimango. Isa po ito sa kritikal na kondisyon dahil dito po tayo nagtatalaga ng tamang pisikal, chemical, at biological na kondisyon ng ating crab pond upang masiguro natin na ang ating mga alagang alimango ay maayos ang paglaki at mataas ang survival rate. Kapag hindi po nagawa ng tama ang paghahanda, maaaring magresulta ito sa mababang ani ng ating mga alimango. Kapag dumating ang crablets mula sa hatchery, agad na suriin ang kondisyon at bilang. Dahan-dahang ihalo ang tubig mula sa nursery sa loob ng 10 hanggang 15 minuto. Ito ang acclimation upang hindi mabigla ang crab instar sa bagong kapaligiran. Alisin ang mahina o patay. Hindi naman po mahirap mag-acclimate sa ating mga alimango dahil pinaparehas lang natin yung kondisyon nila sa kanilang pinanggalingan at sa kanilang paglalagyan. So ginagawa po natin ito para maiwasan nga ang stress o pagkabigla sa kanilang bagong titirhan. Ilipat na sa net cages ang crab instar gamit ang tamang stocking density na 40 hanggang 50 na piraso kada square meter sa paunang 21 days at 5 to 10 na piraso sa huling 21 days ng pag-aalaga. Upang maiwasan ang mataas na kanibalismo, maglagay ng artificial shelter na gawa sa mga lumang lambat upang magsilbing taguan at proteksyon sa alimango. Ang mga net cages o hapa ay inilalagay sa loob ng crab nursery house na may aqua shade gawa sa lambat
upang maging proteksyon sa labis na pagtaas ng temperatura sa lugar. Mapadali ang pagpapakain at para sa maayos na inspeksyon. Sa phase 1 po, ang karaniwan nating stocking rate ay 40 to 50 crablets per square meter. Pagdating naman po sa phase 2 or pangalawang yugto, tayo po ay pwedeng mag-stock dito mula 5 to 10 pieces or crablets per square meter. So maganda po na susundan natin yung tamang stocking rate or stocking density para po unang-una maiwasan natin ang kanibalismo or pagkakainan ng kapwa nila. And pangalawa, maiwasan din o mabawasan din yung competition sa space at saka po sa oxygen. Upang tama ang pagkalkula sa pagkain, maaaring gamitin ang 10 to 15% ng average body weight bilang feeding rate. Pakainin ang mga alimango o crab ng 3 beses sa isang araw upang mabilis lumaki at maiwasan ang kanibalismo. Gamitin ang 70 to 30 ratio ng pagkain. 70% of feed sa hapon o gabi dahil sila ay nocturnal at 30% of feed naman sa umaga. Gumamit ng feeding tray tuwing magpapakain upang maobserbahan ang kalagayan ng alaga. Panatilihing malinis ang tubig. Sukatin araw-araw ang temperatura, alat, oxygen at pH. Palitan ang 70 to 80% ng tubig sa pond kung kinakailangan. Mainam na ischedule ito base sa tide records malapit sa lugar. So meron po tayong mga instrumentong ginagamit sa pagmamonitor. So minomonitor po natin yung physico-chemical parameters gaya po ng temperature sa pamamagitan po ng thermometer. So ang dissolved oxygen, meron po tayong diometer, ang salinity, refractometer, at kung sakali man po na medyo na-deviate o may pagkakaiba, gumagawa po tayo ng pamamaraan para makorek ito. So, ang isa pong pamamaraan is yung pagpapalit ng tubig. Suriin ang mga hapa bawat araw upang masigurado na walang sira ang mga ito. Panatilihin na malinis ang mga feeding tray bago gamitin upang maiwasan ang pagkabulok ng pagkain na siyang nagdudulot ng pangit na kalidad ng tubig. Mag-conduct ng inspection sa stocks after 21 days of culture upang malaman ang survival rate at growth ng mga ito. Itala sa logbook ang bilang ng mga namatay, mga pagbabago sa tubig, at inilaki ng mga ito. Ang nursery period ay nahahati sa 2 culture phase, ang phase 1 at phase 2 na may parehong 21 days culture period. Ito ay ginagawa upang maabot ang angkop na sukat para sa grow-out operation. Masasabi po natin na tagumpay po ang ating crab nursery cycle kung ang ating pong mga na-harvest ay lumaki mula 0.5 centimeters to 4 to 4.5 centimeters after 42 days. Isa pa rin po, masasabi din natin na successful yung ating pag-nursery kung tayo po ay may mataas na recovery. Like yun nga pong mga 60, pinakamababa po yung 60% survival pataas. Bago ilipat, ilagay muna ang mga crablets sa aerated brackish water sa loob ng 15 minuto upang maibsan ang stress na dulot ng inspeksyon. Kung malayo ang grow-out pond, maaaring gumamit ng styrofoam box na may nakabalot na yelo upang maiwasan ang stress habang nasa biyahe. Sa pagdating sa grow-out pond, unti-unting ihalo ang tubig sa bagong kapaligiran bago i-release. At dito na nagbubunga ang lahat ng paghihirap, ang ekonomikong tagumpay. Sa bawat 10,000 piraso ng mangrove crab instar,
Karaniwang na 80% ang survival ang nakukuha dito, kung saan ang bawat crablet ay maaaring ibenta sa halagang 25 hanggang 35 pesos kada piraso. Sa maayos na pamamahala sa produksyon ng alimango, maaaring kumita ang operator ng 34,000 hanggang 50,000 bawat cycle. Isang proyektong kayang magsimula sa maliit na puhunan, ngunit nagbibigay ng pangmatagalang kabuhayan at proteksyon sa kalikasan. Ang BFAR po ay nagbibigay po ng mga training sa ating mga fisher folk. Meron po tayong mga technology demonstration na ginagawa dito at sa kanila pong lugar. And nagbibigay din po tayo ng technical assistance kung kailangan po nilang ang ating tulong. Mula sa mga hapa ng NBFTC hanggang sa mga palad ng mga mangingisda, ang mangrove crab nursery technology ay patunay na sa ilalim ng pangangalaga ng BFAR, ang hagham ay nagiging kabuhayan at ang kabuhayan ay nagiging kinabukasan.